Good morning mga Pops! So isang magandang araw na naman sa ating lahat. So kitang-kita nyo naman, gabi pa rin. So alas 5 na po ng umaga ngayon. So sisimulan na natin yung araw natin syempre sa pagbiyahe natin kay InDrive. So i-update ko po kayo kung ano po yung mga mangyayari sa atin ngayong araw. Basta ang ating daily goal is 3,000 per day. At sana ma-achieve natin to kaya maaga tayo po biyahe. So antayin natin mga Pops ang ating first booking. After ng ilang mga minuto mga Pops, nakakuha na tayo. 5:09 in the morning. Ang first booking natin ngayon ay from Project 4 Quezon City to San Andres Bukid, City of Manila. Quick update lang mga Pops. So 6:09 in the morning, pagka-drop natin, pinasukan din kagad tayo. Pabalik naman mga Pops. So from San Andres Bukid, Manila, back to Quezon City naman tayo. So ang fare nila ay 490 pesos. So time check mga Pops, 7:17 in the morning. So nababa na rin natin kanina yung ating book dyan sa may All Spirit Quezon City. So meron na rin tayo agad nakuha. Ang book niya is from Tandang Sora to Glorieta 4 Ayala Malls. Diyan yan sa may Makati mga Pops. So ang fare niya is 398 pesos. So puro malalaki ang kinukuha natin ngayon kasi sayang yung rush hour. Tapos kapag rush hour po kasi medyo may surcharge yung ating pamasahe. Pero medyo sumasakit yung tiyan ko mga Pops. No, medyo naglolo ko yung tiyan ko eh. Siguro dito sa kinain ko sa may yung pares. Kundi yung pares o yung tubig na nainom ko. Kasi medyo masailan yung tiyan ko sa tubig. Mga Pops, hindi mo sa pag-iinarte Ganun talaga ako simula nung bata. Pag nakainom ako ng tubig na may something, sigurado mag-aalboroto na yung tiyan natin yan. So yun lang mga Pops, i-update ko na kayo ulit mamaya. Hatid muna natin tong ating pasahero papuntang Glorieta 4. Check mga Popsi. So 10:06 in the morning pa rin. So nababa na natin yung hinatid natin dito sa may Parañaque City. Nakakain na rin ako, sumagot lang ako ng kain. So abang-abang tayo ng booking dito sa Parañaque City, banda dito sa may President Avenue. So update lang tayo ulit mga Pops. Nga pala mga Pops, as of now nakakaano na tayo. Papakita ko lang. Yan, nakaka 1694 na tayo. So yun mga Pops, ilang minuto lang. So 11 AM na. So nakakuha na rin tayo ng book natin. From Parañaque to Pasay. So ang rate niya is 383 pesos. So sana hindi i-cancelin kasi medyo malayo ako, 3 kilometers. So in-accept ko na. Ganun naman ako mga Pops kapag alam kong bibihira yung booking dun sa area na yon. Ina-accept ko na basta mga 3 kilometers below lang. Kasi sayang din. So may surcharge pa rin naman tayo kaya okay pa din yung rate niya. Quick update lang mga Pops. So 12:52 na ng tanghali. So naka 2,544 pesos na tayo at so sana makakuha na kagad tayo ng book pa uwi sa Quezon City para talagang sulit yung biyahe natin ngayong araw. So yun mga Pops, update lang. Nag-antay tayo ng booking dito sa Las Piñas. So ilang beses tayo nag-accept pero hindi tayo na-accept ni passenger. Sayang yung kanina mula Las Piñas hanggang na kagad hanggang Quezon City pero wala hindi tayo na-accept. Kaya sayang, baba tayo ng Pasay. So check natin. For sure naman makakuha na tayo doon. Pero sayang lang kasi dito sa Las Piñas to Quezon City. Diretso na sana tayo ng uwi. At the same time, na-achieve na sana natin kagad yung goal natin. Pero okay lang, sige, ganun talaga. So baba na lang tayo ng Pasay mga Pops. So time check mga Pops. So 2:47 PM. So nandito na rin tayo sa area natin. Malapit na tayo dito sa may North Edge. Malapit na rin ako dito. So uwi na tayo dahil nakakota na rin tayo kahit paano. So ang ating total income is 2,951 plus tip for sure. Naka 3,000 na tayo ngayong araw. Yun lang naman ang ating daily goal. So habang pauwi tayo para baka matulog kahapon, may napasabay pa hanggang doon sa amin mismo. So yun mga Pops, nakauwi na rin tayo. So nakaramdam na rin tayo ng antok at gutom. Medyo nanginginig na yung tuhod ko kasi diabetic na ako Kaya pag nagugutom ako nanginginig na yung tuhod ko. Kaya sige, mag-compute na tayo kagad mga Pops. So ulitin ko lang ang ating daily goal or daily target amount is 3,000 pesos. So may total tip tayo ngayon na 94 pesos. So kahit 94 pesos malaking bagay po yan kasi ang nangyari parang nagiging libre na yung ating pagkain. Okay, so sige, kumpitin natin. So ayan, June 20. So kanina nabanggit ko 29 plus lang siya. Tapos nabanggit ko na baka meron tayong mapasabay pa habang pauwi tayo ng along the road. So meron nga. So ayan, meron tayong 3,142. Ayan. June 20, 3,142 ang ating gross income. At syempre kukumpitin natin yung ating mga expenses tsaka kung magkano yung magiging neto natin or yung ating net income or yung take home natin. So meron tayong 10 rides. Ayan.
So ang total fare talaga natin is 3,491. Ayan, kung makikita nyo tapos yung syempre may service charge si InDrive. So kinumpute ko, bali pumapatak lang siya ng 11 point something % lang yung kanyang service charge. Compared sa ibang TNC na napakalalaki, 20 plus or 20%. Malaking bagay na rin na ganun lang kababa yung service charge ni InDrive. Kaya para sa akin yung sinasabi na mababa yung fare ni InDrive, siguro dahil napagkukumpara natin sa ibang TNC, which is mas malaki naman yung commission nila. So nagmumukhang mas mataas yung fare nila. Pero kung kukumpitin mo, halos parehas lang yung matitira nun sa'yo. Okay, so sa akin lang yun, based lang sa competition ko. Iba-iba naman tayo ng pagkakaintindi dyan. Pero sa akin, yun ang nakikita ko na dahilan kung bakit mas mababa talaga yung fare ni InDrive. So tuloy na natin itong mga paps. So meron tayong 3,142. So 3,142 less natin syempre ang ating naging nakonsumo na diesel ngayong araw. So ayan siya, 914 pesos. Ayan. So 914 pesos ang nakonsumo natin ngayon araw na diesel. So less lang natin yung 914 pesos, and then syempre ang ating pang maintenance na 500 pesos. So sa mga bago nating viewers dyan, kaya po 500 pesos dahil meron pa po tayong isang unit which is yung BIOS. So dito po tayo kumukuha ng pang maintenance ng BIOS. So sapat na siguro sa tingin ko yung 500 pesos per day para lang matustusan natin yung maintenance nitong Toyota Innova natin at yung Toyota BIOS natin. So less din natin yung pagkain natin. Ano ba yung kinain ko kanina? Nag-unbox ako kanina eh. So 161. Yan, 161 pesos. Plus ang natira is 1,567. Yan, pero hindi ko pa pala nasama yung tip natin na 96 pesos. 96 ata ko. Basta ko yung sinabi ko kanina, mga 90 plus lang yun. Plus 96 pesos. Ayan, so 1,663. At naalala ko pa, nag-donate tayo ng toll natin kanina. Dahil nga yung Palas Piñas tayo kanina, wala tayong nakuhang booking. Puro kamuntikan lang. So less 35 pesos. Yan. So ang total na neto natin ngayong araw ay ganun pa rin, hindi nagbabago. 1,628 pesos. So yan ang ating take home, di ba? Oh. Kaya malaking bagay talaga si InDrive para sa akin. No? Malaki yung naitatabi ko para sa mga anak ko at sa pamilya ko. So recap lang kanina. Aminado ako, medyo nagkamali ako ng diskarte kanina kasi around 1 PM naka 2.5 plus na ako eh. So nakita ko, naakit ako dun sa presyo ni Palas Piñas, kaya inaccept ko kagad. Ang mindset ko makakuha pa ako pabalik. So nagkamali ako. Kung nakuha ko yung Quezon City from Las Piñas to Quezon City, mas paldo sana tayo doon. Bukod pa, mas maaga tayo makakuha. So charge to experience. So bawi na lang bukas o sa mga susunod na araw. So yun lang mga paps, sana may natutunan kayo dito sa aking video regarding dito sa pagbiyahe kay InDrive. So kita-kits na lang tayo ulit bukas. Paalam!